Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Again, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Ibig sabihin, sa araw na ito, panibago na naman ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos sa atin. Kumbaga, wala na, tapos na yung kahapon. Ngayon, bago na naman. Kumbaga, na-reset na naman. So, expect something from the Lord every day. Huwag nating isipin palagi na panibagong araw na naman, trabaho na naman, punta na naman ako sa aking, nakakapagod na naman na gawain. Tapos pagod na, uwi na naman sa bahay, matatapos na naman isang araw na nakakapagod. Hindi po. Dahil ang bawat araw, dahil ito ay bago, bago rin po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa atin. So we should expect always something from the Lord every day. Dapat ma-excite tayo. Kanina nung papunta ako rito, may nakita ako 2 ali, naglalakad, nagkukwentuhan, ang saya-saya nila. Sabi ko, sa isip-isip ko, hindi ko alam kung ano pinag-uusapan nila, pero sa isip-isip ko, siguro naintindihan nila na ang araw na ito ay panibagong araw, bagong araw na ginawa ng Panginoon. So bago ang pagpapala at biyaya niya. Hindi gaya ng mga tao ibang tao na nakikita ko, parang wala lang, ordinaryong araw lang. So maybe, naintindihan nila na ang araw na ito ay araw na ginawa ng ating Panginoon at puno ng biyaya at pagpapala. Meron pong isang kwento ng isang tao na nagalit sa Diyos. Sabi niya, Lord, nagdadasal ako ng 3 taon. Ipinagdasal ko na ako ay manalo sa loto. Dahil sinabi mo sa iyong salita, pag kami ay humingi, kami ay bibigyan. Sumalit sabi niya, Panginoon, 3 taon na ako pray na manalo sa loto. Wala pa rin. Tampo siya, galit na siya. Mamaya narinig niya yung salita ng Diyos. No? Ito ay kwento lamang. No? Anak, bigyan mo ako ng pabor. Bumili ka ng loto ticket. So, yun po ang response sa kanya. Again, hindi ko po ini-encourage na tayo ay bumili ng loto at mag-expect na mananalo ng loto. No? Pero ibig sabihin, it illustrates na kung gusto mong manalo, bumili ka. Di ba? Hindi yan dadating sa'yo basta, nanalo ka, wala ka naman, hindi ka naman bumili. No? So, yung illustration po ang ibig kong sabihin. Okay? Pray tayo ng pray, wala naman tayong ginagawa. Di ba? Ano yan? Alam ka naman, babagsak lang yan sa harap mo, di ba? Meron nga tayong kasabihan sa atin na sa tao ang gawa, na sa Diyos ang awa. Meron pong sinasabi na 2 klase ng tao sa simbahan, no? Merong risk takers, o yung gumagawa, at merong mga caretakers, o walang ginagawa. Ibig sabihin, wala silang ginagawa sa kanilang pagiging Kristiyano. Okay? So magkaiba yung risk takers, iba rin yung caretakers. Okay? Sa ating ebanghelyo, makikita natin yung kanilang amo, no? Kanilang Lord ay umalis at ipinagkatiwala sa kanila yung mga talento. Okay? Ang kanyang mga talento ayon sa kanilang kakayahan, according to their ability. Kaya binigyan niya ng 5 talento ang isa, dahil alam niya, magaling ito Magaling ito magnegosyo. Binigyan niya ng 2, yung isa, dahil alam niya, okay din naman, pero bigyan natin ng 2. At binigyan niya rin ng isa. Kahit na alam niya, ito wala to, mahina ito. Bibigyan ko to ng 1 talento. So ibig sabihin, pinapakita ng kanilang amo na kahit yung isang alipin niya na walang silbi, ay binigyan niya pa rin ng talento, no? So, yun po ang ginawa niya at siya ay umalis na. At, kung ano ang ginawa nila sa talento na binigay sa kanila na Panginoon. Ibig sabihin lahat tayo ay merong talento na kahit pa sa tingin natin ay wala tayong kakaya, wala tayong abilidad kumpara sa iba, no? So, ang ginawa ng 2 na unang alipin, ginamit nila kaagad yung talento. Again, yung na-refer nito na
na talento ay pera. No? Sa kanilang kapanahunan, no? So ginamit ng isa at siya ay kumita din ng 5 talento. Yung 2 naman, ginawa niya, ginamit niya rin sa negosyo at kumita rin siya ng 2 talento. Subalit yung isang alipin, siya'y natakot. Sabi niya, ayoko mag-risk. Okay? Kasi baka malugi ako. Siguro inisip niya, ito yung isang pag nalugi yan, mayroon pa naman siyang paluwal na na ibang talento kasi may extra siya. Pero ako, pag ginamit ko to, wala na. Pag nalugi ako, yari na, tapos ng kwento. Yari ako sa amo ko. So, ang ginawa niya is, binaon niya na lang. Diba? Kasi nga natatakot siya. Yung pangatlong alipin po na hindi niya ginamit ay ang kanyang talento ay parang gaya din sa atin, no? Na ayaw natin, iniisip natin na wala akong kakayahan. Okay? Marami sa atin nag-iisip, hindi, sila na lang kasi magaling sila Wala akong talento no? Iba na isip, gusto niyang sumali sa choir, kumakanta naman siya, pero baka hindi siya tanggapin. Kaya meron namang siguro na gusto na mag-share ng salita ng Diyos, pero wala ko ganong alam sa Biblia o kaya sa theology. Kaya wag na lang, no? Ang pinaka-surprise po sa ating gospel ay nung bumalik na yung amo at kanyang tinawag yung kanyang alipin. Yung isa, tumubo ng 5 talento, yung isang 2. Pero kung mapansin natin, pareho yung 2 alipin, pareho ang kanilang reward. Okay? Sabi niya, well done, good and faithful servant. Okay? You have been trustworthy in a few things. I will put you in charge in many things. Enter into the joy of your master. So, ibig sabihin, kay 5 lang o 2 lang, pareho po yung reward. Yun yung hindi naisip siguro ng isang alipin na kahit kumita siya, kahit isang talento lang din, pareho din yung reward na ibibigay sa kanya ng kanilang amo. Okay? So, ibig sabihin, ang pag-reward ng amo nila, hindi yun ayon sa ibinigay niya kung ilan yung binigay niya, kundi kung ginamit nila at kumita ang ibinigay sa kanila. Kasi pareho lang naman yung reward Di ba? Merong isang author, siguro hindi natin kilala si Booker Washington. Isa siyang black author. Sabi niya, success is to be measured not so much by the position that one has reached in life. Sabi niya, ang success hindi natin pwedeng isukat lamang sa kung ano yung nakamit ngayon ng tao, kung ano ngayon siya. Pero sinabi niya, by the obstacles that one has overcome while trying to succeed. So sabi niya, hindi lamang natin dapat sukatin ang success ng isang tao sa kung anong meron siya ngayon, kundi kung ano ang ginawa niya nang nakaharap niya yung mga pagsubok upang siya ay maging successful na tao. Di ba? So ganun yung sabi niya. Kasi kung ano ang ginawa mo ba? Kung paano ka nag-success. So again, yung iniisip po ng ikatlong alagad, siya nga ay na-discourage. No? Marami siyang pwedeng rason Diba? Kaya sabi ko nga, natatakot siya. O kaya baka pag sinugal ko to, kumita ng konti, baka hindi matuwa yung aking amo, no? Subalit, ang mensahe po ng ating Panginoon is, gamitin natin kung anong talento ibinigay sa atin. Ako sigurado ako, lahat ng mga Kristiyano, lahat tayo ay binigyan at least 1 talent. Isang talento ng ating Panginoon. At ano yon? The gift of faith. Ang ating pananampalataya. Lahat tayo, kahit sino ka mang Kristiyano, ay merong gift of faith o pananampalataya. Ito po ay gamitin natin. Okay? Sa papaanong paraan, we have to nurture our faith
Hindi lamang natin i-nurture, kundi we have to share our faith. Huwag tayo maging caretaker lamang ng ating pananampalataya. Kasi baka magaya tayo sa ikatlong alipin na baka mawala pa yung gift, kaisa-isang gift na binigay sa atin ng Panginoon, which is the gift of faith. We have to share our faith. Sabi nga ni St. Francis, di ba, dapat lahat ng mga Kristiyano, ni-reward ko na lang. Sabi niya, lahat tayong mga Kristiyano, dapat sa araw-araw, sa lahat ng pagkakataon, ay ipahayag natin ang ating pananampalataya. At kung kinakailangan, ipapahayag natin sa pamamagitan ng ating salita. So, ibig niyang sabihin, we have to share, to show our faith, hindi lamang sa ating pananalita, ang mas importante sa pamamagitan ng ating mga gawa. Diba? Sabi niya nila, action speaks louder than words. Diba? Hindi natin kailangan meron tayong kabisado natin yung Biblia. Hindi natin kinakailangan magaling tayo sa tinatawag na theology. But through our action, by sharing and showing our love, by being humble, by helping others. Yun po ang paraan upang magamit natin ang isang talento, kung isa lang man ang binigay sa atin, no? Talento ng ating Panginoon, which is lahat naman tayo ay meron, the gift of faith. We have to share it. We have to show it. Okay? We have to trade it. Gamitin natin upang pag tayo ay nakaharap na sa ating Panginoon, marinig natin ang kanyang sasabihin, well done, good and faithful servant. You have been faithful with the gift that I have given to you. Come. Anong sabi niya? Come, enter the joy of your Master. Amen.